And to start off with the first agenda po, I'll call on Sir RJ po to discuss po the user manual po. Sige, Sir RJ. Thank you, Ann. Naririnig po ba ako ng malinaw? Yes, sir, naririnig po. Po, maraming salamat. So we understand po no na we are also admitting other colleagues who are not necessarily planning officers. We do understand na this is because there is a clamor to really immediately understand the tool. But rest assured po na yung aming team, we will constantly provide materials that will help us understanding paano po i-operate yung electronic tool po natin. At isa nga po dito ay yung pong ating ni-release na user manual, no? Ma'am and sirs, yan. So remember, sometime in the first week of December of 2024, we issued a Strand Memorandum. Ito po ay pirmado ng ating Undersecretary Wilfredo Cabral. At isa po sa importanteng aspeto na pinakita sa ating memo ay kung saan po natin ma-access ang user manual, no? Ang essence lang naman po ng ating user manual para po itong para po itong bumili tayo ng appliance, gusto po nating maintindihan kung paano po natin magagamit ng maayos yung atin pong biniling appliance. Yun po naman yung essence kung bakit naglabas din po tayo ng ating user manual. So, ito po, gusto namin pong i-announce ulit na this is readily available. You just need to access it using the link that was provided, no? And we really highly encourage na bigyan po natin ng chance itong user manual na ito na ma-maximize po natin yung purpose niya. Kasi sayang din naman po, no, dahil available naman po itong material. But for the purpose of my presentation, we are not targeting na to really delve into the pages of this manual. Kasi later naman po, yung mas importanting aspeto, yung navigation, ipapakita po sa atin yun ni Ann at saka ni Jade, no? Ito po ay hahalili lamang dun sa actual na paggamit po ninyo ng tool. So, without further delay, tignan na po natin, no? Ayan. So, yung atin pong user manual, meron po siyang several parts. Una, tungkol saan po ba ang Electronic School Form 7? Pangalawa, paano po natin iintindihin yung tool? Pangatlo, paano po natin gagamitin yung tool? So, napaka user oriented. Tungkol saan, paano iintindihin, at paano po gagamitin. Ano po? So, let's start. Let's start with the first part. What is this Electronic School Form 7 all about? So as a Department of Education, again, tayo po ay nanggagaling sa panahon kung saan meron tayong School Form 7 pero hindi po natin na-maximize yung potential niya, no? Sapagkat ang SF7 nilalaman niya ang personnel profile at yung assignment ng bawat personnel, isa po itong potentially rich source of data para sa atin bilang isang Department of Education. So doon po tayo nang gagaling. And sometime in the year 2019 and then tumawid po siya ng 2020, doon po naging matunog yung effort na gawing electronic form itong SF7, no? Kasi nga mas pinopromote na po natin sana ang pagiging data-driven natin talaga bilang isang Department of Education. At maganda rin na ito ay maaring maging daan, no, para mas ma-develop pa natin ang ibang mga data collection tools and eventually magkaroon tayo ng mga information systems na tutulong po sa atin. So, by having or by undergoing a recalibration process, nagawa nating ma-digitize at ma-standardize yung ating School Form 7. Pangalawa, nakita po natin yung panimula ng
pagpapabuti ng ating data collection at pati na rin yung pag-improve ng ating data consolidation. So specific to our Electronic School Form 7, ito po ang ating mga objectives. No? Number 1, para makita natin kung paano natin madidistribute fairly yung workload, specifically ng ating mga teachers. But then again, our School Form 7 is really all about school personnel. No? Basta sila po ay physically reporting sa isang paaralan, dapat makakapture po sila ng ating electronic form. Pangalawa, para ma-capture din po natin efficiently yung personnel information. Again, napakahalaga pong datos ito para sa atin. Nang sa gayon, matulungan natin ang ating managers ng human resource na mag-come up sila sa mga mahalagang decisions. At ang panghuli, para magbigay po sa atin ng karagdagang basihan sa pag-request ng teaching and non-teaching items and eventually mag-create ng mga kailangang items. Okay? Sige po. So paano po ba natin ngayon iintindihin ang SF7? No? Dito po sa ating revised and enhanced version ng tool, meron po tayong expansion ng mga sheets, no? Lalo na po dun sa ating mga kasama na from previous school year, tayo po ay na-introduce lamang sa user form at saka sa view form. Pero sa version po natin ngayon, meron tayong mga innovations, no? Ngayon meron na tayong verification sheet and meron na rin po tayong school dashboard. Yung user form at saka yung view form, medyo familiar na tayo dyan. Kasi yan yung basic template ng ating school form number 7. Yung verification form, this sprang out based po dun sa clamor to have this process of verification, no? So nag-undergo din po ito ng process bago po ito napasama sa ating electronic tool. Now yung essence ng verification form or verification sheet ay para lahat ng stakeholders involved, no? Involved sa pagsiguradong tama ang impormasyon na isasubmit. So mamaya palalawigin po yan ni Naan at ni Jade, ipapakita po sa inyo kung paano po ito ginagamit. Pero sa ngayon, pwede nyo po itong mabasa sa ating user manual. Yun naman pong school dashboard, ito po ay nanggaling din sa clamor na sana at an instant magkaroon din ng idea ang bawat school kung ano po ba ang profile ng kanilang paaralan, no? Ilan ang teachers nila, ilan ang non-teaching nila, ilan ang teaching related nila, at dun sa mga categories na yon, further mabe-breakdown pa, no? Pwede rin po makita dito yung by level, pwede rin makita dito yung ano po, no, yung iba pang mga importanteng detalye ng atin pong school personnel information. So, ito po muli yung mga sheets na available sa ating version na gagamitin starting school year 2024-2025. Okay, sige po. So, tungo naman po tayo ngayon dun sa mga updates ng tool, no? Ano ang bago? Ano ang updated? Ano ang pinalitan? At ano ang inalis? So, muli po, ma'am and sir, hindi ko na po ito iisa-isahin pero ini-encourage po namin na kung hindi nyo pa ho nababasa ang user manual, pagkatapos po ng ating orientation ay bisitahin nyo na po agad yung link, mag-download po kayo ng kopya at basahin po natin, no? For the purpose of having a standard appreciation, ano ho ba ang ibig sabihin ng bago, no? What do we mean by new? New means a newly introduced data element na hindi po natin nakita dun sa previous SF7 tool. Data element dun sa user form. So ibig sabihin input po siya, no? Input, no?
Kasi yung mismong itsura ng SF7, hindi ho natin yon basta-basta mababago. Okay? Sige. Ano naman po yung ibig sabihin ng updated? Updated means a data element revised for standardization. Isang magandang halimbawa po dito, yung degree finished na may expanded list ng mga baccalaureate degrees. Kasi dati po, ano po ito input lang, no? Ngayon, ginawa po nating drop-down list para mas standardize nga po natin yung mga nilalagay po nating information. Pangatlo, anong ibig sabihin ng replaced or replacement? Ibig sabihin, may dating data, pinalitan po natin. So, ibig sabihin, yung dati, inalis po natin yon, no? Yun naman po yung ibig sabihin ng remove. Meron tayong mga inomit na dating nakikita natin dun sa user form, ngayon naman po ay hindi na natin ito kailangang inputan. So, kung gusto nyo pa makita yung details nun, bisitahin na lang po natin later on yung ating user manual. Okay po? Sige. So ngayon naman po, yung data dictionary natin. Importante rin po na alam po natin ang ibig sabihin ng mga data elements. So ito naman po ay clustered into categories. So meron tayong data dictionary for basic school information. Yan po yan, no? Meron din po tayo tungkol sa personnel information. Lahat po yan ay nakikita po natin sa ating user form. Yan. Employment details, education or qualification. Tapos meron din po tayo tungkol sa school, class program, and schedule, no? Ito ho yung workload ng ating mga school personnel. Okay? So lahat po yan, again, pwede po nating pag-aralan mamaya. Okay, now we will proceed into the validation features. Okay? So ito po ay bagong aspeto or bagong characteristic ng ating revise tool. So dahil dahil meron po tayong mga eskwelahan na hindi po nila first time magi-input, most probably kayo po ay magma-migrate, no? Later pupuntahan po natin 'yan. Anyway, kapag nakita niyo po yung SF7 tool nyo at meron kayong makita na orange color, no? Pag may mga cells na naka-orange, ibig po sabihin, incorrect na po or outdated na po yung information na yon. Kailangan nyo po silang i-correct or i-update kasi meron nga po tayong mga data elements na bago, meron po tayong data elements na replaced, at meron din po tayong data elements na removed. No? Kaya po mag-orange yung inyo pong mga ibang data cells. Meron din naman po na red, magiging color red yung inyo pong data cells. Ang ibig po sabihin ng mga red na data cell ay usually lalabas po yan dun sa time allotments po na i-input nyo. So, posible po na may conflicting schedule po kayong na-input. So, ang gagawin nyo lang po dyan ay i-correct nyo po yon later on. Ano po? Tapos, kung mapapansin nyo po, meron din tayong mga data requirements na may maliit na red triangle, no? Gaya po nito, no, sa sample po natin, yung sa category. Ang ibig sabihin po ng maliit na red triangle, pwede nyo po yan itapat doon yung cursor para lumabas po yung ibig sabihin nun, no? Additional guide po yan. So, babasahin din po natin yun sana para maayos po nating mapupunan yung atin pong school yung SF7 po natin. Okay po? Sige po, no? I'm assuming at this point, malinaw pa po ang ating mga ipinapakita. Okay. Ngayon naman po, punta tayo sa pag-navigate ng SF7. So, meron po tayong mga prerequisites, gaya ng meron po ba tayong installed na MS Excel, no? Yung ating MS Office 365 na meron pong
64-bit version. Excuse me po. Kailangan po natin itong requisite na ito kasi tutulong po ito para fully maging operational yung ating electronic tool. Ganon din po, kailangan i-input po muna natin yung school data, no? Pagka-input po natin ng school data, kailangan i-click po natin yung proceed para po lumabas yung full version sa harapan po natin ng ating SF7 tool. And then, i-accomplish na po natin yung iba pang mga data requirements. So very quickly, paano po natin sasagutan ang SF7 tool? Una, i-download po syempre natin yung tool. Pangalawa, i-unblock po natin yung macros. Pangatlo, syempre yung actual na pag-accomplish. And then i-verify po natin. And then mag-generate po tayo ng summary. Lahat po ito, yung step by step po niyan, ipapakita po sa atin later on. Okay? Meron din po tayong mga ilang conventions na sinama dito sa user manual. Balikan po natin later. Halimbawa po, paano po tayo magre-rename ng ating file. So, nandito po yan. Make sure bibisitahin po natin ito, no, para maging standardized po yung ating pag-manage ng mga submission. Ayan, paano po nag-unblock? Meron din po ditong guide. Pag hindi po kasi natin in-unblock yung macros, hindi po magiging fully operational yung ating electronic tool. So make sure, bisitahin po natin to. Ito naman po, ginawa po natin talagang step by step. Madali naman po ito, supposed to be masundan. Ano po? And then, we accomplish the tool, we accomplish the form. Make sure we click on the enable content button. No? We have to click that para makapag-input po tayo. Okay, ayan. Ngayon, very crucial po kasi may dalawang uri po tayo ng users, no? Yung unang kind of user ay yung first time, and then yung pangalawang kind naman po ay yung hindi na first time. No? Pag first time po natin, unahin natin yung hindi na first time. Pag hindi na po natin first time gagamit ng tool, tayo po ay papasok sa category na mag-a-update lang tayo ng SF7. So papansinin niyo po dun sa inyong SF7, meron po kayo diyang makikita na browse file. I-click nyo po yan para mahanap nyo po dun sa inyong laptop or dun sa inyong desktop yung inyo pong previous SF7. So i-click nyo po yun and then i-select nyo po siya, i-open nyo po, and then mag-begin copy po kayo. So ibig sabihin, pag ginagawa po natin to, minamigrate po ng ating tool yung dati nyo na pong form. No? Minamigrate niya po, pinapasok niya po doon sa bago nating or revised form po natin. And then pag natapos na po yun, may makikita po kayong ganito, no? Yung done migrating data, ready for updating. So pag okay na po yan, pwede nyo na pong i-correct, pwede nyo na pong i-update yung mga makikita nyo pong naka-orange cells o kaya naman mga naka-red cells, no? Tapos, make sure lang na you always save and you always click the proceed button whenever necessary. Okay po? Dito po sa part na to, magandang ibangga nyo po dito yung impormasyon na makikita nyo po doon sa mga new data, new data, revised, at ano pa ba yon, yung mga remove, no? Or replaced. Kasi mag-o-orange po talaga yan pag hindi na po correct yung naka-input. And then, so on and so forth, hanggang sa matapos nyo po yung lahat ng mga data requirements. Doon naman po sa mga first time, of course, you don't need to migrate anything. You don't need to browse any file. So, sasagutan nyo lang po siya as if
first time po kayong gagamit ng electronic tool, no? So, input lang po, at karamihan naman po dyan ay mga drop down. So, very well guided po tayo. Okay? Pati po sa mga specific data elements, meron po tayong guide. Ito nga po, yung nakikita nyo ngayon, paano kung walang tin yung personnel, lalo na kung hindi naman po sila mga regular plantilla positions. Meron din po tayong gabay. Ano po? Para mas standardize po natin yung mga data po natin. Okay? Sa bawat input po natin ng tao or sa bawat pagsimula po natin ng tao, make sure i-click po natin yung add personnel button. Excuse me, para masisave po siya. Actually po, ma'am and sir, ang susi lang po dito sa SF7 ay sisiguraduhin po natin na pinupunan po natin yung mga cells, no? At nagsisave po tayo at saka kiniklik po natin yung mga proceed button para mapupunta po tayo sa next part. Pag incomplete po yung ini-input po natin, maaari po itong mag-error or mag-prompt po sa atin na hindi po tayo pwedeng mag-proceed. Okay? Sige po. Okay, ayan lang, papasadahan lang po natin. Okay? Yan naman po, halos lahat po yan ay drop down. So, hindi po tayo supposed to be magkakaroon ng masyadong problema dyan. Ito hong nakikita nyo ngayon, isa rin po itong improvement, no? Meron po tayong mga teaching personnel na nade-designate po sila officially as teacher in charge. Pwede nyo na pong maselect yung pagiging TIC po nila doon sa position, designation, data element, no? So, very specific na po yan. At kapag yun po yung position designation na pinili, automatic po sila po yung magiging pinakamataas na officer or administrator ng paaralan. Kaya sila po yung magiging signatory ng ating school form 7. Okay? Ayan po. Again, puro drop down po yan. Okay? Dito po, gagabayan din tayo kung ano ho ang gagawin natin pagka may mga konting nuances yung sa pag-select ng information. No? Just make sure na binabasa po natin yung mga tips and notes dito po sa ating user manual. Meron din po tayo mga innovations na inintroduce para po sa pag-determine ng ano ho ba yung major or specialization ng ating mga school personnel. Just kindly be guided by the details in our user manual. Okay? Sige po. Proceed po natin. Ayan. Kaya importante rin po, babasahin natin yung mga data dictionary kasi gagabayan po tayo doon kung ano po yung ibig sabihin ng bawat data element. Ano po? Ayan. Dito naman po yung status ng item, no? Ito, bagong introduce din po ito. Status ng item, own station, reassigned, borrowed, and clustered. Mamaya palalawagin po ito sa navigation. Pero basically, ang sinasabi lang po nito ay yung deployment status ng isang item. No? Yung deployment status ng isang item na may equivalent na warm body. Ano po? Halimbawa, ako po, RJ Aquino, teacher 3 sa isang school. Ako po ba ay nasa own station ko, meaning dun sa school kung saan ako po talaga ay itinalaga. Pwede rin naman po na ako ay ni-reassign sa ibang school. Kaya po kung ako ay reassigned, automatic, dun sa school kung saan ako ni-reassign, ako po ay pwede ring matag bilang isang borrowed personnel or borrowed item. Meron din naman clustered, no? Halimbawa, AO2 clustered, PDO1 clustered, school head, school principal clustered, no? So, pwede rin po yan na maging option po natin. Okay? Sige po.
so on, so forth, yan. Make sure lang, again, I'm sorry kung paulit-ulit, pero talagang pinopromote po natin itong user manual na ito. With the user manual, we are also hoping na mas mamamanage po natin yung ating mga katanungan, no? Maganda po kasi na tayo po empowered din tayo. Ano po? Empowered, no? Alam, nadidiscover po natin kung paano po nagwo-work yung ating electronic school form 7. Okay? Ayan, meron din po tayong bagong data element, yung civil status. Naka-drop down naman po yan. Tayo po ba ay single? Tayo po ba ay married, divorced, legally separated, widowed, or tayo po ba ay isang solo parent? Excuse me po. Ayan. Sige po. Again, pag orange, kailangan po nating i-update. Okay? Kasi most probably sa unang input nyo po dito sa civil status, naka-orange po yan. Okay? Kasi meron po yang pinalitan na data element. Okay, yung workload, medyo familiar naman po tayo dyan. Sundan lang po natin yung mga gabay. Yan po, no? Okay. Usually sa workload po tayo magtatagal kasi marami pong entries dito. Pero again, ang kagandahan, lalo na po sa mga hindi first time, tayo po ay mag-a-update na lamang. Mag-a-update na lang, hindi na po start from beginning. Okay po? Yan. Be very much aware of the red cells na lalabas. Again, red cells meaning may conflicting po sa schedule na in-input po natin. Okay? Okay, sige po, konti na lang, huwag po tayong mainip. Ngayon naman po, tutungo tayo sa pag-verify ng accuracy at completeness ng data. Okay, sinabi ko po kanina, may bagong sheet yung SF7. Ito po yung verification sheet po natin. Ang makikita nyo po dito, pag na-input nyo na po lahat ng personnel, pag clinic nyo po yung sheet na ito, lalabas po yung parang back-end po, no? Lalabas yung back-end, pero hindi nyo po yan ma-edit. No? Papakita lang po niyan lahat ng na-input na data. Tapos dun sa leftmost column, ito po, sana nakikita nyo yung cursor ko, yung leftmost column, yan po ay clickable with a check mark. So, ibig po sabihin yan, para ma-verify po yung accuracy ng data, lalo na yung personnel information, ang bawat personnel sa school, titignan niya po yung information na nakapasok dyan. Pag okay po siya, ipapaklik niya po yung first column na yan para magkaroon ng check mark. Ibig po sabihin nun, verified po ng school personnel yung kanyang impormasyon. Hanggang sa lahat po ng personnel sa school ay ma-undergo po itong process na to. Take note po na ito hong verification sheet naka-align po yan dun sa school dashboard. Kasi kung ilan po yung verified personnel dito sa sheet na ito, magre-reflect po yan dun sa school dashboard. So again, very important po itong proseso na ito kasi ito po ang sasagot sa ating concern previously na hindi po na-verify yung information ng ating mga school personnel. Pero ang DepEd, nakita po natin na maging participative ito hong proseso na ito para yung accountability hindi lamang po nasa isang tao. Kasi napakalawak po itong impormasyon na ito. Ano po? Ayan po, no? Sige po. So, at any point na may makikitang mali sa na-input na impormasyon, kailangan po yon i-inform sa pamamahala po ng SF7 para dun po natin i-edit sa user form, no? Sa user form mag-e-edit kasi po hindi ho editable ang verification sheet. Po, sana po malinaw po 'yan. Ano po? Sige po. Ngayon naman po
Yung workload, paano po yan i-verify? Pag napasok nyo na po yung lahat ng workload ng lahat ng teacher or lahat ng personnel, ang bawat workload ng personnel ay printable. Okay po, uulitin ko po, printable. So meron pong click button doon sa user form na download, no? So pag di-download, pag clinic nyo po 'yon, mada-download. Tapos pwede nyo na pong i-print. Tapos ang bawat sheet ay ipapaskill po natin para makita po nung personnel kung tama nga po yung workload na pinasok. Same process, titignan, susuriin, pag tama, okay, mag-a-affix ng signature, ibig sabihin approve. Pag hindi po, ipapa-edit para makorek, tapos titignan po ulit, i-affix ang signature para masabi na verified, and then pipirmahan din ng TIC or ng school principal, again to further signify na everything was verified. Everything underwent a verification process. Ano po? Sige po. And then, pag okay na po ang lahat, i-generate po natin yung summary. Paano po yan? Pupunta po tayo sa view sheet, i-click po natin yung auto format, no? Importante na i-click po yung button ng auto format kasi yun po yung mag-a-update at magre-reflect nung lahat po ng impormasyon na pinasok sa user form. Ayan po, no? Yan. And then, mamaya pupuntahan po natin yung proseso. Pero dito po sa user manual, ini-inform na rin po tayo na pwede po nating i-download yung database. Again, pag tapos na po ang lahat, pwede po nating i-download yung database dun po sa user form sheet. Opo. Tapos meron po ditong convention ng pag-rename ng file. Tapos isa-submit po natin using the submission link. Ito po, no, pinapakita din po namin sa inyo. Pero take note po, no, meron po tayong ginawang updating dito sa submission link. Mamaya i-reiterate po natin yan. Pero i-announce ko na rin po at this point in time, sa proseso po, ang isang innovation na ipakikilala po natin, schools may directly submit to the central office. Ano po ang isa-submit? Yung downloaded database. Again, downloaded database lang po ang isasubmit ng school directly to the central office using the submission link. Pero dahil ito ho ay guided pa rin ng DepEd order, dapat po si school magsasubmit ng kanyang accomplished SF7, yung Excel file at saka yung PDF file sa SDO, no? Hindi po natin ino-omit yung prosesong iyon, no? Kailangan pa rin po 'yon gawin ng ating mga schools. Okay? Ayan. So, last two pages po tayo. Ito po, other features ng SF7 po natin. Yan, tignan nyo na lang po, no, yung delete all data o kaya naman delete current personnel. Ibig sabihin, specific personnel lang po yan. At saka nga po yung download database. Another new feature ay yung dashboard sheet. Ayan, naka-age group na rin po yan. Kaya meron tayong ready inventory ng ating mga personnel. Ayan. So, I think that's it. That's it about our user manual. Ma'am and sir, please, we highly encourage everyone gamitin po natin ang user manual. With that, this ends the the presentation for our user manual.